Hello guys! So quick tutorial lang kung paano mag-resell ng mga items. So first is punta ka sa Facebook Lite. Then, kunwari ito yung account ko na isa. Nagbebenta ng mga ukay-ukay. So stock. Then di ba may post ako na sino gusto magpa-add sa GC ng mga resellers. Then kunwari may message mo. Ito na pala. May message mo. Then, hi po, gusto ko mag-resell ng items. Pwede pa-add sa GC. Okay. So, sabi ni supplier is added na tayo sa GC. So, hanapin natin. So, ito yung GC. Then, yung gagawin natin is ganito. First is, punta ka sa profile mo. So, balik tayo dito sa message. Then, ganito. I-save mo lang yan. Then, ito pang isa. Then, copy. I-copy mo yung caption. Tapos, dito, mag-post ka. Next. Ganito. I-paste mo lang yan. Tapos, tanggalin mo yung RS. Kapag ganito, marami kang na-delete, i-select all mo lang, tapos X. So, i-paste mo dito ulit, RS. Tapos, yung 40 pesos, is yan yung kuha mo sa supplier mo. Then, dadagdagan mo na lang. Like, dagdagan mo ng 30, ng 20, ng 50 pesos. Ikaw bahala. Pero, yung dapat, yung hindi naman masyadong mahal. Like, tingnan mo din naman yung quality ng items. If ikaw mismo, sa sarili mo, if bibilhin mo ba yan sa ganyang presyo. So, ito, maganda pa naman tong short. So, pwede siyang mabenta ng 80 pesos, 65 pesos, 70. So, try natin yung 65 pesos. Tapos, post lang natin. Yan, nakapost na. Tapos, kapag may bumili niyan, i-reply mo, asikasuhin mo. Then, dapat pala, kapag magre-reseller ka, magbebenta ka ng items para hindi ka araw-araw magmi-meet up. Para hindi araw-araw, haalis ka, sayang din sa gas or pamasahe. Yung gagawin mo is, mag-schedule ka, girl. So, yan, di ba na-add ka na sa group chat, pwede ka rin namang gumawa ng group chat mo. Pindutin mo yung plus, then create a new group, then mag-add ka dito ng mga friends mo. Kunwari ito. Tapos, baka may iba pa akong, ito. Yan, mga account ko lang yan. Pero, yan yung i-add natin. Kunwari, mga FB friends mo yan, kapatid, pinsan, mga kaibigan, mga classmates, i-add mo. Katapos, kapag ayaw nila, magli-leave lang din naman yan. Okay lang kahit mag-leave sila or what. Pero, kapag first time mo pa lang mag-reseller, magbenta, pa yan, curious pa yan kung ano yung binibenta mo. So, hindi pa yan magli-leave kaagad. Titingnan muna nila yung mga pinupost mo. And yung prices, yung quality. So, ito, isip ka ng pangalan. Then, yung ipangalan mo, kunwari, yung pangalan mo is Girly.
So, or gusto mo yung shop name mo is girly. So, girly collection. Tapos, lagyan mo ng ribbon. Para girly talaga. Tanggalin mo yung space na yan. Tapos, create group chat. Then, diba, dito sa, pwede mo yung i-forward. Ganyan. Tapos, i-copy mo yung size 25, length 12. Yung caption ba ng item, i-copy mo. Then, post mo dito. Ganun pa rin. Edit mo to. Then, edit mo yung price. Ganyan. Tapos, send. Katapos yung mga nandyan na mga kaibigan mo, pinsan mo, titingnan nila yan. Tapos, iintay yan ng update mo. Kasi nga, natural sa ating mga tao yung pagkachismosa, yung pagiging curious. So, ito naman, second item, forward din natin yan, ganyan. Tapos, ito, i-copy natin ulit. Then, ganito. So, tanggalin mo yung RS. Then, ito, edit mo ng 65 din. So, ganyan. Ganyan lang yung gagawin mo. Ganyan lang. Tapos, magantay ka, yung mga pinsan, kapatid, yung mga nandyan sa group chat mo, isa-isa na yan. Kapag may bet na sila, mag-message yan sa'yo. Tapos, mag-i-inquire, anong size, anong ganito, anong issue, ganito, ganyan, kung ano yung kalagayan ng items. Tapos, kung kailan yung pwede i-meet up, paano makukuha yung items, may discount pa, or ano. So, yan. Maraming magtatanong yan. Tapos, like ito. Diba ang ganda? May magtatanong if kasya ba ka sa kanila. Kasi yung mga nandyan sa group chat mo, karamihan sa kanila is nakikita mo personal, nakakasama mo araw-araw. So, alam mo naman yung size nila. So, magtatanong sa'yo if kasya ba sa kanila. So, i-entertain mo lang. Then, maging mabait ka sa mga customer mo. Wag naman yung puro ka na lang discount. Maging mabait ka lang. Wag kang mainitin ng ulo. Wag mainitin yung ulo. Makipag-usap ka ng maayos. Maging magalang. Ganun. Wag kang bara-bara sumagot kasi isipin mo, nagbebenta ka, girl. So, kailangan pakisamahan mo talaga yung mga customer mo. So, kapag okay na, may bumili na sa'yo, punta ka naman sa supplier mo, dito lang sa pinagkuhanan mo. Yan, yung nagsesend na yan. Mag-send message ka. Then, ganito. Like, CC order. CC pa. Reserve ako nito. Kunin ko tomorrow. Like ito. Send mo. So, ganyan. Sasend mo lang. Tapos, ganyan na. Magsasend ko lang ng payment. Kapag, magbayad na sa'yo yung pinagbentahan mo, like yung pinsan mo, bumili sa'yo, magbayad siya sa'yo ng GCash, edi forward mo lang din kay supplier. Yung binayad sa'yo 65, yung 40, ibigay mo kay supplier, isend mo, then yung sobra, sa'yo na yan. Yan na yung kinita mo sa isang item. Kapag ma-meet up mo na, syempre,
kunin mo sa supplier, then ibigay mo sa buyer mo. Kapag malayo naman yung buyer mo, like nasa kabilang kabilang town, municipality, or nasa ibang city, then yung kausapin mo na i-ship na lang. Pero kapag kaya naman ng meet up, pero kapag medyo malayo yung meet up, magdagdag ka ng handling fee. So, kapag yung pamasahe mo sa isang lugar is 30 pesos, humingi ka ng 20 pesos, yung 15, ikaw na lang din. Pero, sa'yo na lang yung 15, ibawas mo na lang sa kinita mo if may kikitain ka pa. Pero, kapag malulugi ka kapag mag-meet up ka, then i-shoulder mo na lang sa buyer mo yung handling fee. 30 pesos yung pamasahe mo doon, 30 pesos yung hingin mo. Then, kapag delivery naman, kapag maxim, ganyan, mo, kung magkano yung shipping fee, edi, yun yung bilhin mo sa buyer mo. Ganun lang kasimple mag-reseller. Pero, dapat talaga mahaba yung pasensya mo kasi may mga customer talaga na kahit naka-indicate na yung mga sizes, ganun, tapos yung price, magtatanong pa rin ng HM, size nito, kahit naka-indicate naman na. So, habaan mo talaga yung pasensya mo. And, if gusto mo pa ng mga videos, ng mga tips sa pagre-reseller or sa pag-uukay, mag-request ka, malamang. So, bye-bye mga baby girls. Goodbye. Thank you.